A blessed and beautiful evening, everyone. Nandito po tayong muli para sa ating pong every night Bible study. Dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. At nagpapasalamat po tayo sa Glorious Hope Baptist Church Ensemble under the leadership of Pastor Domingo Lorenzo. Thank you so much sa napagandang opening number and I hope na na-bless po ang bawat isa. Sa mga ka-watch party po natin, ganun din po sa mga naitag, ng mga kakilala, at sa naabot po ng ating share. Gusto po naming sabihin sa inyo na kayo po'y welcome dito po sa ating bukas na paraan ng pag-aaralan ng salita ng Diyos. Ito po'y pagsasalo-salo sa espiritual na pagkain ng ating pong buhay bilang Kristiyano. Ito po ay ang Feasting on the Divine Verses. Kaya ngayong gabing ito, nais po nating i-shout out muna ang Gati family po ng Pampanga at gayon din ang Dominican Baguio, sa Baguio po. So, shout out po sa inyo at nais naming alalahanin din sa prayer ang ilan po sa mga kasama nyo po sa pamilya. At ngayong gabi pong ito, nais nating batiin ang ating pong mga birthday celebrants. Unahin na po natin ang isang tao pong napakalapit sa aming puso at bahagi po ng aming buhay. Walang iba kundi si Sister Naida Maralit. Happy birthday kay Sister Naida Maralit. Sister Naida, ang tangkad-tangkad na ni Sophia. So, we are very happy to greet you on your very special day at hindi ka namin makakalimutan. We would like to greet also ang isa sa magiting na preachers ng Marikina. Ang MIBC Marikina. Walang iba kundi si Preacher Rene Orhino. Happy birthday, Preacher Rene. At sa Living Water Baptist Mission, London, we would like to greet Sister Franz Escanlon. Isa sa matapat na member po natin doon at malaking help at support po sa pagpapastor po ni Pastor Chris Balino. Gusto rin nating batiin ang aming pong anak-anakan sapagkat siya po'y anak ng aking pong matalik na kaibigan na ngayon po'y kapiling na ng Panginoon. So gusto ko lang pong batiin si Sister Paula Estrella ng Lifehouse Baptist Church. Happy birthday, anak. And I hope na talagang ang buhay mo ay patuloy na palakasin at pagpalain ng Panginoon. Tuloy mo yung legacy ni Daddy, okay? Gusto ko rin pong batiin po ang aking magandang pamangkin, si Marites Gongon. Happy birthday kay Marites Gongon. Ganon din po si Nelene Garcia. Happy birthday, Nelene Garcia. Si Abigail Bayato. Yan po, mga nagsa-celebrate din po ng birthday ito. Si Micah Gala. Happy birthday sa iyo. At si Grace Martin. So yan po ang line-up ng mga birthday celebrants po natin. I-enjoy nyo po ang inyong araw at naway lalo pa kayong pasaganain, pagpalain ng Panginoon kahit na po ganito ang ating sitwasyon. At sa mga nagse-celebrate naman po ng kanilang anniversary, happy anniversary po. Binabati po kayo ng Feasting on the Divine Verses sa inyong pong anibersaryo. So, sa pagkakataong ito, matapos nating batiin po ang mga birthday celebrants. Kung sakali po na birthday nyo ngayon, di po kayo nabati, So, alam ng Panginoon yan. So, lahat ng may birthday po ngayon, panalangin namin na kayo po ay pagpalain po ng ating Panginoon. Now, this time, tayo po ay mananalangin at ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang ating pong gawain ngayong gabi, maging ang mga ilan po sa prayer request na talagang isinasama po natin sa gawain ito. Sige po, let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving Father, thank you so much for this wonderful evening. Thank you for this opportunity once again to have this Bible study. Lord, I pray that you will continue to give us wisdom. May you continue to guide us, O God. Thank you for your promise and thank you for the privilege of prayer. And tonight, Lord, we would like to again humble ourselves before you para po ilapit sa iyo ang mga panalangin kahilingan po ng aming mga kapatiran.
Nais po naming ilapit sa iyo si Angel Gatip, nawa dakilang Diyos, ikaw po ang magbigay ng ginhawa, ng pakiramdam sa kanya. At iling ko rin po, nabigyan mo po siya ng peace of mind. Ikaw po ang siyang patuloy na mag-ingat, dakilang Diyos, sa kanila pong pamilya at sa kanilang buhay. Dakilang Diyos, patuloy po ang aming prayer para kay Darren Can. Ikaw, dakilang Diyos, ang aming pong nilalapitan para po sa miracle, dakilang Panginoon, sa iyo pong powerful hand na magpapagaling po sa kanya. Lord, please, help Darren Can to recover sa kanya pong naging kalagayan. Matanggapin po nawa ng maayos ng kanyang katawan ang mga gamot na kanya pong tinetake, Panginoon. Dakilang Diyos, sinasamo rin po namin sa iyo si Pastor Efren Banal na siya po ay iyong tulungan sa kanyang kalagayan ngayon. And we pray for your healing, for your miracle, Heavenly Father. Dalangin ko po, dakilang Diyos, ang provision mo rin po para sa kanila. Panginoon, patuloy po naming inalalapit sa iyo si Mami Celia Manyo para sa schedule po ng kanyang to the echo. Nawa, dakilang Diyos, maging maayos po ang resulta nito at nawa ikaw po ang mag-ingat sa kanyang pisikal na kalagayan at hiling ko po, dakilang Diyos, na maging ang kanyang puso ay iyo pong pakaingatan. Dakilang Diyos, inilalapit din po namin sa iyo si Sister Darla. Pagalingin mo po, makarecover po kaagad nawa. Kasama na rin po na ipinapanalangin po namin ang pag-iingat mo sa kanilang pamilya, dakilang Diyos. Si Dr. Aline Perez, dakilang Panginoon, the whole family, inilalapit po namin sa iyong patuloy para sa kanila pong kagalingan. Ganon din po si Terry Sentileses, ikaw po, dakilang Diyos, ang magpagaling po sa kanila. Si Brother Jerry Padilla, dakilang Diyos, siling ko po, ikaw po ang siyang magbigay ng kalakasan, makarecover po nawa siya, at naway mag-improve po ang kanyang kalagayan, at ikaw rin po ang mag-provide para po sa kanilang pangangailangan, at ganun din po ang pag-iingat at ang pagpapagaling mo po sa kanyang mga kasabahay, dakilang Diyos, na tinamaan din po ng virus. Dakilang Panginoon, patuloy po ang paglalapit namin sa iyo kay Dr. Perdy Marasigan. May you continue to help him, to strengthen him, O God. Sa iyo po namin siya ipinagkakatiwalang lubos, kasama rin po ang kanyang pamilya. Maging si Doc Jess Marasigan, hiling po namin ang kanyang kalakasan, ang patuloy na biyaya mo sa kanya, at ang patuloy na paggamit mo sa kanya, dakilang Panginoon. At ganun din po ay nilalapit ko po ang lahat ng mga nagiging reliever sa kanya pong ministeryo na ginagawa para po sa iyo. Bless them and give them wisdom, O God. Panginoon, patuloy pa rin po ang paglalapit namin sa iyo. Bagamat natutuwa po kaming may improvement po si Sister April, but we praise you, Heavenly Father, because we believe na talagang grace mo po ito, dakilang Diyos. Pero patuloy po ang aming hiling. Palakasin mo pa rin po siyang lubos at nawa, dakilang Diyos, ang mga kasama po niya na ganun din po ang naging sitwasyon. Ingatan mo po, dakilang Diyos. Kagalingan din po para kay Dinah at kay Dayan, Panginoon. Hiling namin na ikaw po ang siyang patuloy na umabot sa kanila. Bagamat malayo po sila sa amin, but we believe, Lord, that you are more than able to help them to recover, O God. Dakilang Diyos, kami po sa aming patuloy na pananalangin, inilalapit po namin sa iyo si Sister Yolanda Takishima, ang kanya pong breast cancer operation sa darating na September 21. Ngayon pa lang po, i-prepare mo na po ang kanyang katawan. Salamat po sa magandang balita na kung saan, dakilang Diyos, hindi magiging mabigat ang kanyang kalagayan. And we pray, Heavenly Father, that you will continue to work and to intervene. Dakilang Diyos, sila Pastor Dante Narzabal at ang kanyang pamilya, especially his wife. Sa iyo rin po naming patuloy na inilalapit, kasama po ang mga members na naapektuhan po at nagkaroon din po ng physical battle, dakilang Diyos. Salamat din po sa naging recovery po ni Pastor Joe Prodentino, but we pray, Heavenly Father, that you will continue to give him strength, O God, at nawa, ikaw rin po ang siyang tumulong sa kanila pong building project. Panginoon, si Sister Abby Tuason, patuloy po ang hiling namin para sa kanyang physical na kondisyon. Ganon din po ang everyday protection, lalo na po sa kanyang work at gayon din naman sa kanilang tahanan.
maging sila atimaan, Panginoon. Kasama po sila, Mama, na ingatan mo po sila, ang kanilang mga kasama sa bahay, dakilang Diyos. Si Ninang Maribi, patuloy din po ang paglalapit namin sa iyo, aming Ama, na sila po ay iyong palakasin, ang kanyang pamilya. Ingatan mo po ang kanila pong business, dakilang Diyos, ang pinansyal nilang pangangailangan. Tulungan mo po, dakilang Diyos. Sigit lalo ang kanyang patuloy na paglakas, dakilang Panginoon, at ang panatag na kaisipan. O Diyos, patuloy po naming nilalapit sila, Brother Roque, na ingatan mo po sa kanilang lakbay at iling po namin ng matagumpay na resulta po ng kanilang lakad. Salamat din po sa ginawa mo kay Mami Normita Pitalber. But we pray, Heavenly Father, that you will continue to strengthen her, na talagang completely makarecover po siya. Dakilang Diyos, ganun din po si Sister Aida. Patuloy pa rin po ang paglalapit namin sa iyo na siya po'y lumakas, na siya po'y gumaling, dakilang Diyos. Ganon din po, Panginoon, hiling namin si Mami Cherry para sa healing mo sa kanya. Ang Olivar family, dakilang Diyos. Ikaw po ang aming nilalapitan. Nagmamakaawa kami, Panginoon, na sila po'y iyong lingapin. Especially po ang kanila pong nararamdaman ngayon at nararanasan ngayon. Nawa makarecover po silang lahat at maging si Preacher Henry completely, palakasin mo na po siya, Panginoon. Ang pag-iingat mo rin po kay Kuya Ricky Agar, kasama po ang kanyang pamilya. Hiling ko po ang iyong patuloy na gabay sa kanila at ikaw na po, dakilang Diyos, ang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan at provision. Protection din po para kay Mark Mabalot sa kanya pong trabaho, dakilang Diyos. Ganon din po si Kuya Conrad Gatdula, dakilang Diyos. Patuloy po ang aming panalangin sa pag-iingat at paggabay mo sa kanya. Maging ang aming pong mga kapatiran na nasa abroad, mga kapatiran po namin from Victory Fundamental Baptist Church na nasa ibang bansa, mga kapatiran po namin from Living Water Baptist Church na nasa ibang bansa, at si Sister Queenie, dakilang Panginoon. Thank you po na nabigyan ng pagkakataon na siya makasama ng kanyang pamilya at maging kami, dakilang Diyos. We praise you, Heavenly Father, for allowing us to have quality time of fellowship. Thank you sa encouragement at blessing ng kanyang buhay at ng kanyang patutuo. At ngayon po nais naming ilapit sa iyo, dakilang Diyos, ang kanya pong magiging paglipad bukas, Panginoon. Nawa mula po sa Batangas hanggang sa airport, hanggang sa kanyang paglipad, makarating po siya sa kanyang destinasyon, ang safe and sound, ang iyong traveling mercy, ang ipagkaloob mo sa kanya. At dakilang Diyos, lalo mo po siyang pagpalain sa kanyang buhay, maging ang kanyang pamilya. Dakilang Ama, hiling din po namin ang mga ministries and missions na meron po kami here and abroad. Nawa, dakilang Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na magpala. Ang gawain po sa Batangas, sa leadership po ni Preacher Darwin, kasama po ang mga pamilya, at ganyan din naman po ang naging hakbang ng Living Water Baptist Church na magkaroon po ng ayuda para po sa kanila. Nawa, ito po ay maging kaparaanan upang makilala rin po ikaw, dakilang Diyos, ng maraming mga tao roon at maging ang ministeryo, ang Living Water Baptist Mission. The same prayer, dakilang Diyos, para po sa Living Water Baptist Mission Parañaque. Ikaw po, dakilang Diyos, ang gumamit din po sa ayuda ng Living Water Baptist Church. Panginoon, ang mga missions po namin, ang mga pastors, nais po naming alalahanin sa iyo. Pastor Robert Berba, Pastor Mark J. Loyola, ganon din po sila Pastor Jason. Panginoon, inilalapit din po namin sa iyo si Pastor Chris Balino, si Pastor Enrisel Mariano, kasama po sila Pastor Nelson Cadena, Pastor Genesis Permalo, ang aming pong mga kaibigan at kamanggagawa, ka-fellowship ng mga churches sa Italy. Ganon din po, dakilang Diyos, siling po namin na ikaw po ang siyang magbigay pansin din po sa mga missionaries namin sa mga provinces, dakilang Panginoon, sila Pastor Yanga, Pastor Nagalio, at ang ilan pa, Panginoon. Salamat sa naging pagpapagaling mo po kay Pastor Joseph Guzman. Thank you sa kanyang naging recovery. At dalangin din po namin sila Pastor Altim na iyo pong iingatan, palalakasin at patuloy na palalaguin. Ganon din po, dakilang Diyos, ang ilan pa sa mga ministeryo po na ipinagkatiwala mo sa amin. May you bless our Bible sharing tonight, Heavenly Father. May you continue to give me wisdom, empower me, O God, and help me na sa pamagitan po ng pagbabahagi ng iyong banal na salita ay ma-meet ang spiritual needs ng bawat isa po sa amin. Patuloy po pong pagpalain ng ministeryong ito at lahat ng online ministry. Heavenly Father, we praise you, we thank you, and we would like to completely trust you, Heavenly Father, sa sagot mo po sa aming mga panalangin, sa iyong kaparaanan at sa iyong kapanahunan. Bless us, O Lord, we pray.
In Christ's most precious name, amen. Amen. Okay, this time, let us listen again sa special number. All I once held dear, you're the best. You're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Oh, to know the power of your risen life, and to know in you your sufferings, to become like you in your death, my Lord, so with you to live and never die. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best. You're my joy, my righteousness. You're my all, you're the best. You're my joy, my righteousness. You're my all, you're the best. You're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. I love you, Lord. Thank you so much, Ma'am Joyce Digan, sa napagandang special number. By the way, meron po tayong additional prayer request, ano po? So, ipag-pray po natin sila Carlo, sila Cham, para po sa pag-iingat po ng Panginoon at tuluyan na po silang lumakas at kung di po ako nagkakamali, second dose na po ng kanila pong vaccine. Ganon din po si Pyong sa Japan. Ano po, ipanalangin din po natin siya. Okay, this time, dadako na po tayo sa ating pong mensahe. At medyo mahaba po ang aking pong babasahing passage dito po sa ating magiging pag-aaral. 1 Timothy chapter 6 po ang ating pong text. 1 Timothy chapter 6, magsisimula po ako ng pagbasa sa verse number 1. Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren, but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort. If any teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to the godliness, he is proud, knowing nothing, but doting about questions and strifes of words. Thereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. From such withdraw thyself. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.
But thou, O man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Verse number 12, ito po ang ating key verse. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession, that thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ, which in his times he shall shew who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords, who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in an uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, and oppositions of science falsely so called, which some professing have erred concerning the faith. Grace be with thee. Amen. Purihin po at pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Naway gabayan po niya tayo sa ating pong magiging pagtalakay. Katulad po ng binanggit ko kanina, as I read our text, ipinunto ko po sa inyo na ang magiging pinaka-key text po natin, yung key verse po natin ay ang verse number 12. Na sinabi po ni Apostol Pablo, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Akin pong inaral at tiningnan ang ibig sabihin po ni Apostol Pablo kay Timothy, fight the good fight of faith. Alam po natin na si Apostle Paul sa record po sa banal na kasulatan sa kanyang naging pagsulat. Kung titingnan niyo po sa 2 Timothy chapter 4, siya po na nagbili nito, siya po na nagsabi po nito, mga minamahal, makikita niyo po na iyon ang kanyang naging claim later on sa kanya pong naging lakbay at kanyang buhay sa Panginoon. Ito po ay sinabi po sa 2 Timothy chapter 4, verses 6 to 7. Ang sabi po ni Apostle Paul, okay, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Ang sabi po niya, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. So makikita nyo po na dito po sa ating binasa, maliwanag po na ito po yung masasabi po nating payo ni Apostol Pablo. This is about the godly advice of the Apostle Paul. Nung sinabi po niya, fight the good fight of faith, ito po'y payo ni Apostol Pablo kay Timoteo na sa katotohanan po kasama na po ang kanyang mga nasasakupan. Si Apostol Pablo po kasi ay naging discipler po ni Timothy, di po ba? At si Timothy naman po ay nangangalaga sa mga mananampalataya. At bilang batang mangangaral, nandoon po ang paggabay ni Apostol Pablo sa kanya. At isa sa pamamaraan ng paggabay ni Apostol Pablo ay ang pagbibigay po sa kanya ng advice. So, we can see here the godly advice for the believers. Yung pong makadiyos na payo para sa mga mananampalataya. Fight the good fight of faith. Ito po ang maipapayo ko rin po sa ating lahat. Na tayo po'y makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. And this is about the given alarm for the believers. Ibig sabihin po,
ito pong isinulat ni Apostol Pablo nung sinabi po niya na fight the good fight of faith, ito po'y pag-alarma po kay Timoteo maging sa mga mananampalataya sa katotohanan na talagang may laban po, mga minamahal. At yan po ang ating pong tatalakayin. And then this is also about the great aim of the believers and for the believers. Ito po yung, kumbaga, ito yung dapat maging aim po natin, maging goal po natin. Fight the good fight, to fight the good fight of faith. So, kaya doon pa lang po sa statement na fight the good fight of faith, ipinapakita po rito the godly advice. Okay? And this is about the given alarm. So, the Apostle Paul is alarming not just Timothy but all believers, bagamat ito po'y sulat niya kay Timoteo, pero ang concern sa mga mananampalataya na dapat maalarma po tayo. Kaya dapat makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng ating pong pananampalataya. And then, the great aim, goal, yun dapat po na ating pong maging aspiration, aim, at goal po natin. Well, makatutulong po na maintindihan po natin. Nung sinabi po ni Apostol Pablo, fight the good fight of faith, ano-ano po ang mga ibig sabihin ni Apostol Pablo? Una po, to remain true to God and His words in the face of opposition, oppression, and adversity. Nung sinabi po niyang fight the good fight of faith, ang ibig sabihin po nito ay yung pong manatiling totoo sa Diyos, at sa Kanyang salita. Habang hinaharap po natin ang mga oposisyon, mga kalaban, at ganun din po ang mga opresyon. Di po ba? To remain true to God and His words in the face of opposition, ganun din po nung oppression and adversity. Another idea po, when the Apostle Paul said to Timothy, fight the good fight of faith, ang meaning po nito, ang ibig sabihin po ni Apostol Pablo is for him to have a firm determination to pursue righteousness, godliness, love, perseverance at all times and at all situation, in all situation. Ibig sabihin po mga kapatid, talagang nung sinabi niyang makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, ang ibig niyang sabihin dito ay magkaroon ng matibay na determinasyon na talagang ipursu yung pong righteousness, godliness, love, perseverance, at ito po ay sa usapang sa lahat ng panahon at sa lahat ng sitwasyon. That is the idea, that is the meaning of the Apostle Paul when he said to Timothy, fight the good fight of faith. And another idea, mga kapatid, and meaning, when the Apostle Paul said that to Timothy, to fight the good fight of faith, it is to have an unswerving allegiance to the cause of God amid hostilities, both internal and external. Sa usapang internal po sa church, kasi may mga nakapapasok po, di po ba? At ganun din naman, syempre po, yung external sa sanglibutan. So, ngayong gabing ito, mga kapatid, gusto ko pong bigyang pansin sa inyo ang mga kadahilanan kung bakit ito sinabi ni Apostol Pablo. Maliwanag na po sa atin na ito po ay masasabi nating payo, ito po ay masasabi nating alarma, pagbibigay ng babala, at mga kapatid, ito po ay ang patungkol sa dapat maging aim, goal ng bawat mananampalataya. Alright? So, this time, gusto ko pong i-share sa inyo ang tatlong bagay sa ating pong mensahe, fight the good fight of faith. Ang usapang pananampalataya po sa Biblia ay po pwedeng sa idea po ng mga katuruan. At ito rin naman po ay posible po sa usapan po ng Christian virtue. Hindi po ba? Yung faith na tinatawag. Tiwala sa Diyos, mga kapatid. Buhay na nagtitiwala sa Diyos. Or the other idea is about yung pong aral, doctrines. Kaya nga, sabi ko, pagka po nababasa nyo po yung salitang faith sa Bible, it is good na medyo ma-identify natin. Ito po by faith na pinag-uusapan teaching o ito po faith na pinag-uusapan trusting? Ito po by faith na pinag-uusapan ay doctrine o faith na pinag-uusapan po ay dependence. Yung pong tiwala sa Diyos, yung pagsandal sa Panginoon.
So, at isa pong bagay din na dapat maintindihan po natin na sa usapang Kristiyano, ito po'y usapan ng pananampalataya sapagkat ang isang tawag po sa tunay na Kristiyano ay mananampalataya. So let me now share with you this message. Fight the good fight of faith. Number 1, because of the erroneous doctrines. The reason why the Apostle Paul told them, particularly Timothy, to fight the good fight of faith, it is because of the erroneous doctrines. Ibig sabihin po, yung mga maling aral, yung mga maling doktrina. Alam niyo po, sa katotohanan po, na makikita natin sa banal na kasulatan, kung meron pong Diyos, meron pong diablo. Kung may katuruan po ang Diyos, may katuruan ang diablo. Kapag pinag-usapan natin ang katuruan ng Diyos, yun po ang tamang katuruan. At kapag po ito'y maling katuruan, ito po ay katuruan ng diablo. Sa usapan po ng paglikha ng Panginoon, sa tao po, mga kapatid, makikita nyo na yung pattern na kung saan ito pong si Satanas, ang laging gusto po niya is to confuse the minds of the people and to corrupt the minds of the people. Yun po ang gustong gawin po nito pong diablo. Naaalala nyo po, nung ang Diyos nagbigay ng kanyang salita kay Adam, ang sabi po niya, of all the trees of the garden, thou mayest freely eat. But of the tree of the knowledge of good and evil, ang sabi po niya, thou shalt not eat of it. Kumbaga, kung mag-uusap tayo sa utos at turo ng Diyos, ito ang itinuro ng Diyos sa kanila. Kainin nyo ang lahat, liban sa bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. You know, sa usapang aral ng Diyos, meron po talagang pwede at meron pong bawal ng Diyos. Ang nakakalungkot po, mga minamahal, meron pong ginagamit ang diablo para magpalaganap ng turo na kontra sa turo ng Diyos. Mga kapatid, mula noon hanggang ngayon, maging sa darating na panahon, i-expect po natin na ang devil ay laging nasa katayuan na nagbibigay ng kanyang aral to corrupt the minds of the people and to confuse the minds of the people, even the believer. Kahit po ang mga believers, mga kapatid, yan po ang gusto ni Satan. So, ang turo ng Diyos, lahat pwedeng kainin. Kumbaga sa doktrina, kainin lahat, liban sa bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Pero alam niyo po bang pinasulungalingan po ni Satanas ang turo na yan? Alam niyo po ba na pinasinungalingan po ni Satanas ang utos na yan na nanggaling po sa Panginoon? Well, sa akin po, ang intention po natin, mga minamahal, is to enlighten the minds of the people. Again, please fill my heart that every time that I am teaching, and I'm sharing the Word of God to you, my intention is not to attack your belief. My intention is not to attack any religion. My pure intention is to openly preach the Word of God to you. Kaya nga, feasting on the divine verses, talagang mga talata po sa Biblia, mga minamahal. Halimbawa lang po, kung ang pag-uusapan po natin sa Old Testament pala, sa usapang bayan ng Panginoon, ano po ang maliwanag na utos? Ano po ang maliwanag na aral? Ano po ang sinasabi ng Panginoon sa kanila? Walang strange gods. Walang other gods maliban sa Kanya. At actually po, malinaw ang Kanyang pagbabawal sa Kanyang turo na ang sabi po, mga minamahal, thou shalt not make unto thee any graven images. Thou shalt have no other gods before me. Pero alam niyo po, mga kapatid, ito po ay makikita natin na binaliwala po ng bayan ng Panginoon at ang kaakibat po nito yung sufferings na nararanasan po nila. And you know what? Even sa ating pong panahon, meron pong mga tao po na ang linaw-linaw na itinuro ng Diyos. Hindi lamang po sa Old Testament. Makikita niyo po that even in the New Testament, sa turo, aral, doktrina ng salita ng Panginoon, ang sabi nga po sa 1 John chapter 5, verse number 20 and 21, and we know that the Son of God has come and hath given us an understanding, that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and the eternal life.
Alam niyo po mga kapatid, the emphasis of verse number 20, First John po, sa mga interested po, First John chapter 5 and verse number 20, the emphasis of First John chapter 5 verse number 20 is about the true God. Okay? Yung totoong Diyos. Ang sabi niya, at nalalaman natin na naparito ang anak ng tao upang tayo po, the Son of God, ang anak ng Diyos, upang tayo bigyan ng pagkaunawa, upang makilala natin siya na totoo, at tayo naman ay sa kanya na totoo, sa makatwid ay ang kanyang anak na si Yesu Kristo. Ang sabi po, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Pagkatapos pong bigyan ng emphasis ang patungkol sa true God, mga minamahal, ang sabi po ng verse number 21, my little children, keep yourselves from idols. So kaya po ang usapan po ng pagbabawal ng Diyos sa idolatry, hindi lamang po sa Old Testament, even in the New Testament. And if you can still remember, mga kapatid, malinaw po ito, na doon po sa panahon po ni Pablo, nung sulatan niya ang mga taga-Korinto, sa usapan po ng separation, mula po sa 2 Corinthians chapter 6, beginning verse number 14, ang sabi po, be ye not unequally yoked together with the unbelievers. And then, niliwanag na po dyan doon. Ang patungkol doon sa for what fellowship, what communion, what concord, hindi po ba? So, yun po ang dapat nating makita. At ang isa sa sinabi po doon, ano pakikisama, meron ang mga templo ng Diyos na buhay sa mga templo ng Diyos-Diyosan. Kaya nga sa Christianity po, mga kapatid, hindi po pwedeng yayakapin natin pareho. Sa klarong turo po ng Biblia, kung genuine believer ka ng Panginoon, you will take His words. Ang atin pong susundin, yung Bible doctrine. Hindi po pwede na sinasabi mo na Bible believer ka, pero ang talagang pagiging matigas po natin, paniniwalang tradisyon, paniniwalang relihiyon. Kung tayo po ay tunay na mananampalataya, dapat po nakasentro po tayo sa salita ng Diyos. Kaya mahirap pong pagtagpuin yun, na sasabihin natin na nananampalataya tayo sa Panginoon, pero dinidespise natin yung kanyang salita. Mga kapatid, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, nasa konteksto po, yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Dahil nga po, ito po'y patungkol sa last days, di po ba? Na kung saan, meron pong mga doktrina ng diablo na kung papansinin niyo po ang eksaktong sinabi sa 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4. Ang sabi po mga kapatid sa verse number 1, now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Imagine niyo po, eksakto po yan eh. At baka kung ako nga po ang magsasalita, baka maging katitisuran po sa marami. Pero kaya nga po tayo nagba-Bible study. Diba? Let the Bible teach us, mga kapatid. Hayaan po natin na ang Biblia. Sige po, kung interesado po kayo, just for you to understand na hindi lamang po sa itinuturo ng Bible, yung doktrina lang ng Diyos. May doctrines of devils din po na tinukoy sa banal na kasulatan. And that is the reason why, ang sabi niya, fight the good fight of faith. Bakit? Kasi may mga erroneous doctrine eh. May mga maling aral. At ano po itong maling aral na ito? Doktrina po ng diablo. Ano po ba ang dapat nating maging definisyon sa doctrine ng devil? Kung yan po ay hindi doctrine of God, automatically, that is devil's doctrine. Masakit pakinggan po ito, pero kailangan po dating mapakinggan. Why? Useless na nag-aaral po tayo ng Bible kung hindi po natin bibigyan ng pagpapahalaga ang bawat itinuturo at sinasabi po nito sa atin. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Timothy chapter 4, beginning verse number 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devil. Ano po ang sabi ng verse number 2? Speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Alam nyo, meron po mabigat na naitanong sa akin noon. Natatandaan ko po, full-time worker pa lang ako. Ang ibig mong sabihin, yung nagtuturo sa amin sa demonyo? Ang ibig mong sabihin, yung nagtuturo sa amin sa diablo? Sabi ko, ang punta ko po sa inyo ay i-share ang salita ng Diyos. Kayo po ang po pwedeng mag-identify.
Kayo po ang makakadiscern. Basta ang akin pong gustong ibahagi sa inyo according sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, kung yung itinuturo po ng tagapagturo po natin ay lihis sa sinasabi ng Biblia, kayo po ngayon ang magdetermine. Alin po ba mas pakikinggan natin? Yung sinabi po ba ng Biblia? O yung itinuro po na walang matibay na batayan sa salita po ng Diyos? Sa usapang doktrina po, God's Word is very important. Sapagkat ang doktrina po natin ay ang salita ng Diyos. Bakit po nagagawa nila? Alam naman po nila siguro yan, pero bakit itinuturo pa rin nila kahit alam na nila, sa Bible nga po kung maaalala po natin, nung panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, na yung mga relihiyoso, yung mga pariseyo, talaga namang tahasan po. Kaya nga, ang rebuke ng Panginoon sa kanila, ang sabi po sa Mark chapter 7, full well, you reject the commandment of God that you may observe your own tradition. Kasi po, may mga ganung tao po, gustong i-claim na Kristiyano sila, pero mas importante ang tradisyon than the Word of God. Gusto pong i-claim na sila po'y Bible believer, pero kapag ka po lihis o labag o kontra sa kanilang paniniwala sa usapang pangrelihiyon, still, yayakap pa rin sa relihiyon kahit na po itinuturo ng Bible. Kayo po ngayon, mga minamahalang aking tatanungin, paano mo maika-count na ikaw ay Bible believer kung nire-reject natin ang itinuturo ng Bible only because hindi yan ang ating kinagisnan, only because hindi po yan ang ating relihiyon o katuruan ng ating relihiyon. Ano po ang ating mas tatanggapin? Mga kapatid, please understand, because this message is very serious when the Apostle Paul said to Timothy, fight the good fight of faith. Why? Because of his concern. Dahil sa kanyang malasakit. Kasi alam ni Pablo na may danger na talagang makurap at makonfuse kahit ang mananampalataya sa mga katuruan na hindi po ayon sa salita ng Diyos. Mga minamahal, ngayong gabing ito, tayo po ang magsuri. Kasi ang linaw po ng sabi ng Bible. Tingnan niyo po sa 1 John. Kaya ang pinag-uusapan natin sa erroneous doctrine po, hindi lang naman po sa Old Testament at hindi lang dito sa konteksto po natin. Even in the other passage of the Scripture, makikita po natin na talagang ang Diyos ay very particular in giving warning and alarming, di ba? The believers patungkol po sa bagay na ito. 1 John chapter 4 please. 1 John chapter 4. Ang sabi po dyan, Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. So it is very important for all the believers to really see na talagang nandito tayo sa panahon na pwede po, in fact, ngayon nga po ang strategy po ng kaaway, dahil dati po, Siyempre, makikita natin na talagang medyo madaling ma-identify. Ngayon, hindi po Why? Sapagkat yung mga nagtuturo po, gumagamit din po ng Biblia. Gumagamit din po ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko, tingnan nyo yung pattern. Sapagkat even si Satan po, nung tuksuhin po niya ang Panginoon, maliwanag po yan, na nung nabigyang pansin po sa unang panunukso niya, na sinabi niya sa Matthew chapter 4, di po ba? Ang sabi po niya sa ating Panginoong Jesucristo, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Anong sabi po ni Jesus Christ? As it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Yan po'y quoted from the book of Deuteronomy. Di po ba? Nung nakita po ni Satan na may hirapan siyang tuksuhin ito, kailangan dito gamitan ng ayon sa nasusulat. Kaya po sa second temptation, makikita nyo po na tinukso po ni Satanas si Jesus Christ using also yung talata po sa Biblia. Hindi ba nasusulat din naman na hindi hahayaan ng mga anghel na sumayad ka sa lupa at matalisod ka sa lupa? O kung talagang di ba? Tumalun ka sapagkat nasusulat din naman. Yan po yung idea, mga minamahal. Pero the good thing about our Lord Jesus Christ is that, of course, alam niya yung salita ng Panginoon. And it is very dangerous, mga minamahal. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, there are also some religious groups na talagang gumagamit na rin po ng Bible
Pero dito naman papasok ngayon na talagang sa ating pong pakikipagbaka, ng mabuting pakikipagbaka sa ating pong pananampalataya, kinakailangan po yung sinabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, 2 Timothy chapter 2 and verse number 15. 2 Timothy chapter 2 and verse number 15. Ano po ang sinabi ni Apostol Pablo? Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. This is very important. Ikaw, kaibigan o kapatid na nakikinig ngayon, napaka-importante po na hindi ka lang nakikinig ng salita ng Diyos. Napaka-importante na hindi ka lang nagbabasa ng salita ng Diyos. Make sure na ito po ay ating aaralin at gagamitin natin ng tama. So, we need to be cautious. We need to be careful. Why? Because nowadays, we can see a lot of teachers na kung saan po, they are also using the Bible, the Word of God. Kaya nga, importante po yung attitude na search the Scriptures whether those things were so. Hindi po ngayon gumagamit ng talata, areglado na. Kailangan po alam natin yung tamang paggamit ng salita ng Panginoon. Fight the good fight of faith because of the erroneous doctrines. Napakadelikado po ng panahon ngayon. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse number 5, ang problema, having the form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Sige po, sa mga interesado po, 2 Timothy chapter 3, beginning verse number 5, ang sabi po niya, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. So, verse number 6, for of this sort are they which creep into houses, and leave captive silly women laden with sins, led away with divers lusts. Verse number 7, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do this also resist the truth. Men of corrupt minds, reprobate concerning the faith. So the reason why I am very eager na ito po ay bigyan ng emphasis sa bawat isa po sa atin, sapagkat kung merong mabigat na laban sa usapang pananampalataya, ito po ay ang malinlang po tayo ng mga tagapagturo na gumagamit din ng Biblia, kaya lang po sa mali at lihis na paraan. So paano po natin malalaman? Si Pablo po mismo ang nagbigay ng payong ito kay Timothy. Ang sabi po niya mga kapatid sa verse number 10, Verse number 10, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So, kaya sabi niya, verse number 13, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. So, yun ang napakadelikado sa panahon natin. Yung erroneous doctrines, nakakadaya po talaga yan. Kaya kapag medyo mahina-hina po tayo, at medyo mababaw po tayo sa kaalaman po natin sa salita ng Diyos, malaki po ang posibilidad na tayo po ay malito at malinlang po nito. Ano ngayon ang susi? Para po makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka, para po sa ating pong pagharap sa mga maling doktrina. Verse number 14, 2 Timothy chapter 4 and chapter 3 and verse number 14. But continue thou in the things which thou hast learned, and has been assured of, knowing of whom thou hast learned them. You know what? It is very important for all the believers to see and realize that as believer, bilang mananampalataya, it is good to have somebody na ituturing mo, na pastor mo, tagapagturo mo, na alam mo na talagang itinuturo ang salita ng Diyos ng meron pong sinseridad. Yan po si Apostol Pablo. Masasabi po natin na kaya niya sinasabi kay Timoteo, manatili ka, but continue thou in the things that thou hast learned. Hindi po pwedeng iba-ibang tinig po ang pakikinggan natin. Tinig ng Diyos lamang. At kung tayo po ay mananampalataya, napakahalaga na meron kang local church, na merong pastor na itinalaga ang Panginoon para turuan ka at maingatan ka sa mga erroneous doctrines. So, importante po. Kaya pinaalala niya, verse 16, all Scripture is given by inspiration of God
and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Mga kapatid, mga minamahal, binigyan ko po ng diin ito pong unang puntos natin because I can say ito po ang isa sa mabigat na laban sa usapin ng pananampalataya. We need to identify kung ano po yung mga erroneous doctrine. Kung ano po yung mga hindi tamang turo ng salita ng Diyos. Kaya sa pamagitan nito, makikita niyo po yung halaga sa buhay natin bilang Kristiyano na talagang hindi worship service lang. Maganda, magbigay pansin din po tayo sa mga Sunday school natin, yung teaching ministry po ng church, yung mga Bible class po natin. Why? Sapagkat ini-equip po tayo. Delikado po kasi kapag hindi po tayo natuto, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po, isang napakalaking blessing sa usapang Kristyanismo na may pastor ka. Amen? Na meron tagapanguna sa iyong buhay bilang mananampalataya. Patutunayan ko po. Ephesians chapter 4, please. Ephesians chapter 4, beginning verse number 11. Ephesians chapter 4, beginning verse number 11. All right? Ang sabi po, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Sa anong dahilan daw po? Verse number 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ang tunay na church po, body of Christ. Kaya po, ang ginagawa po ng pastor, nagbigay ang Diyos ng pastor para tayo po ay turuan. Pati yung mga preachers ng church, tanungin niyo po sila. I am very particular because I am the pastor of our local church. So I need to make sure na talagang nagagabayan ko po maging yung ating pong mga inia-assign na preacher sapagkat baka mamaya may maipasok po silang hindi naaayon. Ganun kasensitibo ang trabaho po ng pastor. Kaya nga, you should appreciate your pastor. Dapat ma-appreciate po natin. Sa usapang pagkamana ng palataya mo, isa sa napaka-importanting role na ginagampanan ay ang pastor mo sapagkat siya ang nag-e-educate sa iyo, siya ang nag-e-equip sa iyo sa salita ng Panginoon. Napakahalaga ng trabahong yan sapagkat pag hindi tayo na-equip, easily, malilito tayo, madadaya po tayo. Kaya sabi ng Bible, and He gave some apostles, and some pastors, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Verse 13, till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. So nakikita nyo po, ganong kahalaga. Kaya hindi po marapat na ikaw ay mananampalataya, wala kang church. Kalooban ng Diyos for you to find a local church. Because in the local church, the Lord designed in His local church na bigyan ka ng tagapagturo. Kaya nga mga kapatid, hindi ko po pinayagan na itong ginawa ni Satanas na ito ay makapigil po para yung mga taong ipinagkatiwala sa akin. LWBC, BFBC, I love you all with all my heart, and that is the reason why I am doing this. Una, for the glory of God. Ikalawa, para mapangalagaan po kayo. Why? Baka mamaya po pagka natigil po tayo, baka madali po tayo ng mga sari-saring doktrina. Kaya nga mga kapatid, sana maintindihan niyo po yung mga pastor na hanggat maaari, pinag-iingat din po tayo na baka mamaya po, pakinig tayo ng pakinig kung saan-saan. Siyempre po, kung talagang ang intensyon mo ay ang pagganap ng kalooban ng Panginoon, ang Diyos ay hindi Diyos ng kalituhan, kaya nagbigay siya ng isang pastor na mangangalaga sa iyo, at kung meron tinig ka na dapat pinakikinggan, yan po ang tinig ng pastor mo. Why? Sapagkat siya ang ginagamit ng Diyos to equip you. Okay? To enrich your spiritual life, mga kapatid, sa pamagitan po ng aral ng salita ng Diyos.
Kaya ang sabi po ng verse number 14, tingnan nyo po ho, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. So we need to be careful. Diba? For me, pwede naman po tayo talagang magpakatibay at magpakatatag sa usapang aral na ibinibigay po sa atin from the Word of God. Kaya nga si Pablo, tingnan nyo po kung gaano siya ka-transparent. Tingnan nyo po kung gaano po masasabi nating sincere and honest si Apostol Pablo. Alam nyo ang sabi niya sa mga taga-Galacia? Kahit na ako, maganda po mabuksan nyo kasi ang gagawin ko po, diniin ko po kasi itong ating unang puntos. Ang gagawin ko po, tatapusin ko po sa unang puntos ang ating mensahe, tapos itutuloy na lang po natin bukas. Pero para hindi po masayang, gusto ko pong talagang ito pong ating tinatalakay na ito, itong first point na ito, ma-realize ng bawat totoong mananampalataya ang halaga. Una, sinasabi ko po sa inyo, kayo po mismo ang mag-isip. Paano mo i-claim na Kristiyano ka kundi salita ng Diyos ang pinagbabatayan mo? At paano mo i-claim na Bible believer ka na meron kang mas pinaniniwalaan at merong mas authority sa'yo than the Word of God? So, ingatan po natin yan. Tingnan nyo si Pablo po, Galatians chapter 1. Ito pong sulat niya sa mga taga-Galacia, mga kapatid. Ito po ay sa pagnanais din niyang i-alarma po yung mga taga-Galacia kasi ang mga Hudyo po na na-convert, alam nyo po, bumabalik na naman po doon sa paniniwala dati, mga kapatid. Yung pong iniwanan at tinalikuran na po nilang aral, abay, binabalik na naman. At meron pong mga masasabi po nating Judaizers na kung saan po minimix up po yung law and grace, and because of that, even the believers, sila po'y nako-confuse, and that is why the Apostle Paul wrote this book, yung Galatians. Ano po? Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 1. Paul, an apostle of God, Paul, an apostle, not of men, neither by men, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brethren which are with me unto the churches of Galatia. Grace be to you, and peace from God the Father, and from our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father, to whom be glory forever and ever. Amen. Ganyan po niya sinimulan. Niliwanag po niya ang kanilang kaligtasan, kung sino po ang ating pong sentro, ang Panginoong Jesucristo at ang pagbibigay niya ng kanyang sarili para sa ating kasalanan. Why do you think the Apostle Paul gave that emphasis sa kanyang sulat? Kasi nga po may ididil siyang problema. Ano po yung problema? Verse number 6. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. You see? So, nung panahon po nila, yun ang naging problema ng mga taga-Galacia. Yung mga believer sa church na ito, matapos pong tanggapin ang aral ng patungkol sa biyaya ng Panginoon, heto na naman po, nalilito na naman sila, pinaghahalo na naman po yung law and grace, at meron po ngayong ikinukonsider po sila na another gospel. Ang tanong ko po, may another gospel ba? Tingnan po natin ang sagot. Verse number 6 again. I marvel that ye are so soon removed from him that called unto you, unto the grace of Christ, unto another gospel. Ang sabi ng verse number 7, which is not another, but there are some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Pero tingnan nyo po ho, pagka i-consider po natin, sometimes, na misunderstood po natin yung pangangalaga ng pastor sa atin. Kasi nga po, ang tendency kasi, baka ma-poison po yung ating mind. Ma-confuse, makurap po tayo. Kaya po, ang trabaho po namin, kung kayo po'y inilagay ng Diyos under sa amin pong shepherding, okay, kami po ang responsible and accountable to God to feed you, mga kapatid. So, be reminded na talagang ang trabaho ng pastor, pakainin kayo. Ang idea po ng pakainin. Ito nga ang ginagawa natin. Hindi lang basta kain, nagpe-fiesta tayo sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Okay, tingnan nyo po. Ang sabi niya, walang another gospel. May mga nanggugulo lang. May mga ginugulo lang kayo. At pinepervert ang gospel of Christ.
Kaya tingnan nyo, ang madiing sinabi ni Paul, verse number 8, "But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again. If any man preach any other gospel unto you than ye have received, let him be accursed." Mga kapatid, tingnan nyo po ho, sa verse number 8, he included himself. Ang sabi niya, "But though we or an angel from heaven." Tingnan niyo po yung kung paano po gustong matibay na i-point out ni Apostol Pablo na talagang ang Diyos na hindi Diyos ng kaguluhan. Hindi siya pwedeng magpapadala ng anghel mula sa langit para ibahin po ang ebanghelyo. Kaya sabi ni Pablo, ako, kung yung itinuro ko sa inyo, iniba ko, nako, ang sabi, matakwil. You see? Pati siya, pag ang itinuro daw niya ay iba, sana ipangaral. Naalala niyo po yung pinag-usapan natin sa 1 Corinthians chapter 15 when the Apostle Paul declared to them the gospel about the death, burial, and resurrection for Lord Jesus Christ, na siyang tinanggap ng tao, na dahil dito, ligtas kayo, dahil sinampalatayanan nyo. Ang nangyari po, yung mananampalataya po dito, ginulo po ng mga Judaizers, ano po? And then, nagpe-present po sila ng teaching na naman na kung saan iba doon sa turo na kanilang tinanggap. Mga kapatid, mga minamahal, this message is very important. Balikan niyo po yung teksto natin. Kasi ang concentration natin ito pong advice, alarma at ang pagbibigay diin ni Apostol Pablo sa dapat maging goal po, mga kapatid. Mabibitin ako pero mas maganda po siguro idugtong na lang po natin bukas para hindi po kayo masyadong gabihin po ngayon. Tingnan nyo po mga kapatid. Doon sa binasa ko po sa inyo, sa teksto natin, verse number 3. "If any man teach otherwise and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness, he is proud, knowing nothing, but doting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself." Tingnan nyo po ho, kapag ka po yung tamang turo at aral, pinapasukan ng mga kung ano-ano pong aral na lihis, mga kapatid, ang turo nga po talagang withdraw thyself. Diba? So, yun po yung sinabi po, mga kapatid, dito po sa ating pong pinag-aaralan, dito po sa teksto na ito. Alam naman po natin, kaya sinulat po ni Apostol Pablo yung 1 at 2 Timothy. Ang concern po niya, mga kapatid, para talaga alalayan po itong si Timoteo at talagang i-equip din po niya, mga kapatid, sapagkat naglipa na nga po ang kung ano-anong mga katuruan. Kaya nga sabi ko, para sa akin po, bilang mananampalataya, kung babalikan ko po nung ako po ay na-convert, ang laki-laking tulong po sa akin na talagang attend ng Sunday school, prayer meeting, lahat ng services, mga kapatid, mga Bible class, naku, napakalaking tulong po nito. Ngayon, yung gabi-gabing ating pong pinag-aaralan, kasi hindi naman po pwedeng ang pag-uusapan natin tungkol sa mga practical lang Maganda rin nag-uusap po tayo ng mga doctrinal na usapin at aral mula sa salita ng Panginoon. Kaya, kamusta po tayo? Mahalaga po na ating pong bigyang pansin. Ang tinatalakay po natin ay ang patungkol sa sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, fight the good fight of faith. Okay? So, ang paalala niya, 1 Timothy chapter 4, verse number 1, ang linaw-linaw po mga kapatid, "Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies in a hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron." Ito, pinutol ko kanina nung sinasabi ko para mabigyan ko po ng emphasis ang lahat. Diba? Ang tanong kasi, alam mo naman yung mga religious leader, hindi nila alam na ito yung tinuturo ng Bible. Sabi nga po ng Bible para daw pong yung mga budhi, hinerohan ng bakal na waring asero di po ba? Ibig sabihin, talagang manhid ba nga kapatid? Hindi po talaga po pwedeng pagtakahan po ito sapagkat ang gusto nga po ni Satan maghasik po ng maling aral at maling doktrina. So, 1 Timothy sinulat po niya yan.
sa 2 Timothy, ano rin po ang kanyang sinabi, mga kapatid? Sa verse number 1 ng chapter 3, ang sabi po, "This know also that in the last days, perilous time shall come." Diba? At dyan po naka-line up yung sinabi ko po sa inyo kanina, and that is why the Apostle Paul emphasized to him, okay, "But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, perfect, truly furnished unto all good works." Mga kapatid, nandito na po. Ito ang kalubusan, itong Bible. Hindi po pwedeng ang teaching labas dito sa Bible. Hindi po pwede yung extra biblical revelation. We need to stick dito po sa sinasabi ng salita ng Diyos. Our final basis and our final authority is no other than the Word of God. And that is why I am always telling you of my commitment to preach nothing but the Word and to please no one but the Lord. Mga kapatid, fight the good fight of faith. Why? Because of the erroneous doctrines. Meron pong mga maling turo, meron pong mga maling aral. Not to judge anyone, I want all of you to open your eyes and to think kung yung po bang mga turong ipinararating sa atin, nasa Biblia ba talaga? Kaya hanggat maaari po, pag kami kinakausap po ako, ayokong salita ko lang, ayokong yung sinasabi ko lang, gusto ko po talaga kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, may mga times na ang sasabihin ko po ay maaring kumontra po sa paniniwala po ninyo. Pero hindi ang intensyon kontrahin kayo, kundi gusto ko lang po ibahagi ang salita po ng Panginoon. Kaya nga, ang aking pong prayer sa Panginoon, lalo na sa nangyaring pandemya na ito, sana po ang naging paglaganap ng malinaw na aral at turo ng banal na kasulatan ay mag-lead sa bawat isa po sa atin, una sa tamang kaligtasan. Kasi pag pinag-usapan natin doktrina, matindi po. Yung doktrina patungkol sa Diyos, yung doktrina patungkol sa kaligtasan, yung doktrina patungkol sa salita ng Diyos, yung doktrina patungkol sa pagbabalik ng Panginoon. So, napakahalaga po nito, mga Kristiyano. Kaya I hope and I pray na kayo po ay nakikinig, na ang inyo pong kaisipan at pandinig ay bukas at welcome ang salita ng Diyos sa inyong buhay. Kasi kung kayo po'y nakikinig at pagka sumalungat sa relihiyong paniniwala natin, aayawan natin, so lalabas, relihiyoso ka, pero hindi ka Bible believer. Kasi pag sinabing Bible believer, salita ng Diyos ang pinaniniwalaan at pinangahawakan. Diba? Hindi mo rin po pwedeng sabihin, ay ako napaka-deboto ko sa relihiyon ko, kaya maka-Diyos ako. Hindi. Pagka-deboto ka sa relihiyon mo, relihiyoso ka. Kasi ang maka-Diyos, deboto sa Diyos. Deboto sa salita ng Diyos. Yun po ang deboto sa Diyos. Di po ba? Kaya ang maka-Diyos po, sa salita ng Diyos deboto. Ang maka-Diyos po, sa Diyos deboto. Pero kapag ang debosyon natin sa relihiyon, samantalang sa Biblia po, wala naman kayong makikitang sitas na nagsasabi po na kaya siya nagpunta rito para magtayo ng relihiyon, kung ang debosyon mo sa relihiyon, relihiyoso ang tawag sa iyo. Pagkat sinabi mong ikaw ay maka-Diyos, ang ibig sabihin, sa Diyos ka nakikinig. Ang ibig sabihin, sa Diyos ka nabubuhay. Sa Diyos ka lumalakad at siya ang iyong pinangahawakan. Amen po ba? Well, kung sakali man po na medyo mabigat sa inyo ang dating ng sinasabi ko, uulitin ko po. Ang intensyon ko po, hindi po para kayo ay atakihin. My intention is for you to somehow understand clearly the Word of God. Because I believe, ang importante po sa usaping Kristiyano at usaping pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Yung mga Baptist, ano ba ang doktrina nyo? Actually po, pagka talagang kinuha nyo yung tunay na diwa, wala naman po kaming sariling doctrine. Kasi po, bilang naka-affiliate sa Baptist, kasi hindi naman po namin ikinukonsider na religion yan eh. Dahil hindi nga po religion na tinayo ng Panginoon eh.
Diba? Affiliation po namin yan, mga kapatid. Okay, bakit? Kilala po tayo sa bukas na paraan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Ano ba doktrina nyo? Wala kaming sariling doktrina. Kung ano yung doctrine ng Bible, yun ang aming pong doktrina. Yun po ang aming pinaniniwalaan. Hindi namin dinidiktahan ng Bible. Yung Bible ang nagtuturo sa amin. Okay? Yan po ang dapat maintindihan ng lahat. Pag Bible believer ka, hindi ikaw ang pipili at magbabatayan ang sarili mo? Hindi. Pagka ikaw ay Bible believer, salita ng Diyos ang tangahawakan mo. Kaya kaysa magkaroon po tayo ng negatibong isip, sa akin pong sinasabi sa inyo, ang mas maganda po, aralin po ninyo at pag-isipan po ninyo. Sapagkat para sa akin po, it is good na may matibay na batayan po tayo sa aral na ating pong pinangahawakan. So ngayong gabing ito, sumentro lang muna po ako sa unang puntos po natin. Ang tinatalakay po natin, mga minamahal, fight the good fight of faith. Yan po si Apostol Pablo. Pinersecute ng mga religion, tinalikuran ang kanyang dating aral na tinanggap, tinalikuran ang paniniwalang pangrelihiyon, at talagang dumiboto sa ating Panginoon, at talagang naging dedicated sa pagtuturo ng salita ng Diyos. At dahil dito, mga kapatid, grabe po ang mga laban na kanyang kinaharap. Pero tingnan niyo po ang naging pahayag po niya sa 2 Timothy chapter 4, verse number 7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. You see, naingatan ko ang aking pananampalataya. Mga kaibigan, lalo na po sa nagsasabing tayo po'y mananampalataya, let us fight the good fight of faith. Amen? Una po, dahil meron pong mga maling aral at mga maling doktrina. Bukas po, itutuloy po natin ang ikalawa at ikatlong puntos ng ating pong mensahe. Muli po, ito ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega. Let us continue to pray to God na ang ministry na ito ay maging malaking kapakinabangan po sa usapang pananampalataya ng bawat nakakapakinig. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, ngayong gabing ito, salamat po sa salita mo. Salamat po sapagkat may Biblia kami na matibay na saligan ng aming pong paniniwala. Salamat sapagkat ang Biblia ang nagmulat sa amin na kung saan dakilang Diyos, ito po ang katotohanan. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sapagkat napakaganda na sa amin pong buhay bilang Kristiyano, may ilaw na tumatanglaw po sa amin at meron pong gabay sa amin pong spiritual life. Thank you so much, Heavenly Father, and may the conviction of the Holy Spirit, Panginoon, ang nakapag-work sa bawat isa po sa amin. May you continue to bless this ministry, O Lord, at nawa ang bawat nakinig po ang maramdaman ay ang sinserong puso ng iyong tagapangaral na maibahagi po ang iyong salita nang wala pong relihiyong kinikilingan at wala pong sekta na inilalapit sa amin, kundi ikaw, ang iyong salita, aming Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Ingat po tayong lahat at nawa magpanalanginan po tayo. Lalo na po yung mga naririnig natin sa mga prayer request natin na tinamaan po ng virus na ito, tayo po ay maging pagmalasakit po, mga kapatid. Magdalahan po tayo ng bigat ng isa't isa. Ilapit po natin ang lahat sa ating Panginoon. Muli po, maraming salamat. God bless you all. To God be the glory. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory
Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory.